Maaga pa lang, naroon na sila sa labas ng bahay ni Hana. Siya na nagmaneho papuntang bayan para samahan ito sa monthly prenatal check-up. Hindi siya nagpakuha ng driver o bodyguard. Siya lang, kasama ang mag-ina niya, habang nasa biyahe. Paminsan-minsan niyang tinititigan si Hana na tahimik lang, nakatingin sa bintana. Okay ka lang? Tanong ni Lance. Oo naman. Pero hindi na maitago ang konting kaba sa kanyang tono. Ako na bahala sa lahat. Relax ka lang. Ani Lance, sabay pisil sa kamay ni Hana. Hindi nito binawi pa ni Hana. At sa halip, hinigpitan na rin niya ang kapit. Marahan. Pero puno ng pahiwatig na may bumabalik ng tiwala. Habang inaabot ang doktor kay Hana, ang ultrasound monitor, naroon sila sa kanyang tabi. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Nang ipakita ang imahe ng kanilang baby sa screen, tila biglang lumiwanag ang mga mata ni Lance. Look, Hana, ayan siya, anak natin. May bakas ng luha ang kanyang boses. Hindi nakapagsalita si Hana. Pinigit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Sabay tulo ng kanyang mga luha. Ramdam niya ang mga daliri ni Lance na hinahaplos sa kanyang likod. Pagkatapos, sa hallway ng klinik, biglang hinalikan ni Lance ang noo ni Hana. Walang salita, puro damdamin lang ang ipinaaabot. Pagkarating nila sa bahay, hindi na pinakilos pa ni Lance si Hana. Siya ang nagbuhat ng lahat ng bitbit nitong vitamins at prutas. Siya na rin nag-init ng tubig para ipaligo kay Hana. Parang OA ka na, nakatawang sabi ni Hana habang nakaupo sa kama at sinusuklay ang kanyang buhok. Hayaan mo na. Kung dati iniwan kita mag-isa, ngayon gusto ko sana masobrahan pag-aalaga ko sa'yo. Hindi na nakasugot si Hana. Umiling na lang siya, pero hindi maitago ang ngiti. Parang kahit pilit niyang gawing matigas ang kanyang puso, lumalambot pa rin ito kapag nakikita ang mga munting kilos ni Lance. Gabi na. Sa sala, manood sila ng lumang TV show kasama ang mga kapatid ni Hana. Nakahilig siya sa balikat ni Lance. Ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Hindi nila namalayan. Natulog ang mga bata sa sahig, kaya silang dalawa lang ang gising. Tahimik lang silang dalawa hanggang sa marahan. Ipinatong nila sa kanyang kamay sa tiyan ni Hana. Tila kusang gumuhit ang init sa kanilang pagitan. Namiss ko yung ganito, yung tahimik pero buo ang pakiramdam. Bulong ni Hana. Lumapit si Lance. Hana, pwede ba kitang yakapin ng mahigpit? Sobrang namiss kita. Hindi na tumanggi si Hana. Yumakap siya pabalik kay Lance. Isinubsob ang kanyang mukha sa liag nito. Parang doon niya muling nakita ang tahanan na matagal niyang iniwasan. Ramdam nila ang tibok ng kanilang puso. Hindi iyon mabilis na tibok ng pagnanasa, kundi mabagal, malalim. Parang sinasabi, safe tayo dito. Tayo pa rin. Hana, bulong ni Lance. Kung darating man ang panahon na kaya mo na ulit akong mahalin, gaya ng dati, hihintayin ko yon kahit habang buhay. Hindi na sumagot si Hana, pero mahigpit niyang niyapos ang katawan ni Lance. Pinapahaba ang sandaling iyon sa kanyang mga titig. Parang sinasabi niya ng tahimik, malapit na, konti na lang. Bago sila naghiwalay para matulog, hinawakan nila sa pisngi ni Maya at tinanong ng buong galang, hindi pilit. Pwede ba kitang halikan, Hana? Hindi agad sumagot si Hana, pero na makita niya ang mga mata ni Lance. Hindi na iyon mata ng lalaking puno ng pride at galit, kundi na sa lalaking baliw sa takot na mawala siya. Marahan siyang tumango, at doon, inalapit ni Lance ang labi sa kanya. Isang banayad na halik, parang selyo ng isang bagong pangako. Wala itong halong pagmamadali, puro lambing at paghingi ng tawad. Nang gabing iyon, natulog si Hana na may ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming gabi ng pag-iisa, hindi na takot o galit ang huling laman ng kanyang puso, kundi payapang pag-asa.
Maaga pa lang, ay abala na sila sa kusina ng bahay ni Hana. Nagtuturo ang nanay ni Hana kung paano magluto ng tinolang manok na may papaya at dahon ng sili. Paborito kasi iyon ni Hana, ngayong buntis ito. Nakangiti sa aling Elena habang pinagmamasdan ang manugang. Iba ka na talaga ngayon, iho. Noon, hindi kita ma-imagine na nasa kusina. Napakamot si Lance. Kung ito lang po ang paraan para ipakita kung seryoso ako, gagawin ko po kahit araw-araw. Sa gilid, nakasilip si Hana mula sa pinto. Palihim na pinapanood ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit. Ang simpleng eksenang iyon ay kaya siyang pasayahin ng sobra. Pagkatapos silang kumain, ay nagaya sila sa maglaro sa labas ang mga kapatid ni Hana. Hindi ito nagdala ng mga gadgets, tirador, tsinelas sa panlaro, ng tumbang preso, at isang luma pero matibay na bola ang kanyang tala. Sabay-sabay silang nagtawanan, nagtakbuhan sa bakuran. Si Hana, nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ng mga ito, habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Baby, tingnan mo si papa mo bulong niya sa kanyang tiyan. Sana paglaki mo, makita mo siyang ganito lagi. Totoo, maalaga at masaya. Gabi na lang sabay-sabay silang kumain. Ang lamesa ay buhay na buhay sa mga kwento at kwelang banat ng mga kapatid ni Hana. Kuya Lance, dito ka nalang tumira, sabi ng bunsong kapatid habang umunguya. Napatingin si Hana kay Lance, sabay silang natigilan. Pero ngumiti si Lance at hinaplos ang buhok ng bata. Gusto ko rin sana kung papayagan ako ng ate mo. Hindi na umiwas ang tingin si Hana. Sa halip, napamuntuhin niya siya. Parang unti-unti na bumibigay ang kanyang muog ng takot. Kinabukasan, habang namamalengke si Lance, bigla siyang nilapitan ni Eliza, ang kanyang dating nobya na halos kaya kasalasanan sila noon. Lance, sabay hawak nito sa kanyang braso. Bakit ka nagtatago sa probinsya? Naghihintay ako sa Maynila. Pwede ba tayo mag-usap ng tayo lang? Malaki ang mga mata ni Lance. Maraming tao sa paligid. Pero ang lakas ng boses ni Eliza, ramdam niya ang mga mata nakatingin sa kanila. Eliza, hindi na tama to. May asawa na ako. At mahal ko siya. Mariin niyang sabi. Sabay marahang binawi ang kanyang braso. Hindi mo naman siya mahal Hindi ka naman tunay na mahal. Ako ang kasama mo sa lahat ng parties, meetings, charity. Eliza, tama na. Huwag mo nang guluhin ang asawa at anak ko. Wala na tayo. Matagal lang tapos. Lingid sa kalaman ni Lance, andoon pala si Hana. Nakita niya mula sa di kalayuan kung paano hinawakan ni Eliza ang braso ni Lance. Kinagabihan, hindi kaagad kinausap ni Hana si Lance. Tahimik lang siya, nakahiga sa kama, nakatalikod, habang si Lance ay nakaupo sa gilid ng kama. Hana, mahinang tawag ni Lance. May gusto akong ipaliwanag sa'yo. Hindi kami buo si Hana, kaya marahan siyang lumapit at niyakap ito mula sa likod. May lumapit kanina, si Eliza. Sinubukan niya ulit akong guluhin, pero tinanggihan ko siya. Hana, ikaw at ang anak natin ang pinili ko. At hindi ko hahayaan na sirain ang meron tayo ngayon. Dahan-dahan siyang bumaling kay Lance. Tinitigan ito ng diretso. Hindi nagalit ang mga mata niya. Nasaktan, oo, pero mas ang ibabaw ang pagnanais sa maniwala ulit. Talaga bang wala na kayo? Na kahit anong gawin niya, ako pa rin ang pipiliin mo. Hinawakan nila sa mukha ng babae. Hinalikan ng noo, pisngi, saka bumulong. Oo, ikaw lang Hana. Kayo lang ang anak natin. Kung kailangan araw-araw kong ipakita, gagawin ko. At doon sa malamlam na ilaw ng kwarto, kusa nang inalapit ni Hana ang labi niya kay Lance. Isang mahaba at mabagal na halik, ang puno ng pagbitaw sa takot at sa pagtanggap sa pangako na muli nilang bubuuin. Pagmulat pa lang ng mata ni Hana, andoon na kaagad si Lance sa tabi ng kama.
hawak ang isang tray na may mainit na sabaw ng tinola at manggang hilaw na may bagoong. Alam niyang ito ang isa sa mga pinakahinahanap-hanap ni Hana sa kanyang pagbubuntis. "Good morning, my love," bulong ni Lance, sabay halik sa kanyang noo. Napangiti sa Hana at hindi na may kakailang kumakaba ang kanyang puso. "Grabe ka na talaga ngayon. Hindi ko nakilala itong lalaking to." "Kilala mo to. Siya ang dapat noon pa. Kaya hayaan mo nang bumawi ako." Pagkatapos silang kumain, sabay silang naupo sa terasa. Nagdala sila sa maliit na sketchpad at ilang lapis. "Ano yan?" tanong ni Hana. "Plano ko sanang gumawa tayo ng sketch ng nursery room ng baby natin. Kahit dito muna sa bahay ninyo. Gusto ko matupad lahat ng gusto mo." Napatawa si Hana. Parang bata. "Sige, ikaw na mag-drawing." "Hindi, ikaw. Ikaw ang mama. Ikaw ang boss." Kinilig si Hana sa sinabi nito. Hindi na niya naitanggi. Kinuha niya ang lapis at sinimulan na mag-sketch. May maliit na kuna, mga stuffed toys, at isang mobile na may mga bituin at buwan. Habang gumuguhit siya, yakap-yakap siya ni Lance mula sa likod. "Sigurado magugustuhan ng anak natin yan," bulong ni Lance, sabay halik sa balikat ni Hana. Kinagabihan, habang nakahiga sila sa sala at nakasandal si Hana kay Lance, naglabas siya ng listahan mula sa kanyang phone. "Ano na naman yan?" tanong ni Hanang nakangiti. "Mga pangalan na naiisip ko para kay baby. Kung lalaki, Liam, Lucas o Miguel. Kung babae naman, Eliana, Luna o Mira." Napahalakhak si Hana. "Ang dami mo na palang iniisip. Ako gusto ko kung babae. Sana pangalan na may kahulugan. Tulad ng Amara. Ibig sabihin nun, Grace, o biyayang walang hanggan. Ang ganda nun, Hana. Amara kung babae. Tapos kung lalaki, gusto ko Miguel. Strong pero gentle." Pinikit ni Hana ang kanyang mga mata at inulit sa kanyang isipan, Miguel o Amara, para mas naging totoo sa kanya ang hinaharap nila. Hindi na ito pangarap lang. Habang magkatabi silang nakahiga, nakapatong ang kamay ni Lance sa tiyan ni Hana. "Thank you, Hana," bulong niya. "Para saan?" "Para sa isa pang chance. Para sa pamilya natin. Hindi ko nahayaang pang masira ulit ito. Ikaw na ang buhay ko. Kayo ni baby." Hindi nang salita si Hana. Bagkos, ginamit niya ang isa niyang kamay para gabayan ang mukha ni Lance malapit sa kanya at hinalikan nito ng marahan. Isang halik na puno ng pagtanggap. Pagkatapos ng halik nila, nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Kung paano nila binalak ipunin ang kinikita ni Lance para sa kinabukasan ng kanilang anak. Kung paanong si Hana ay gusto pa rin bumalik sa accounting kahit work from home. At kung paano nila gusto sanang makabili ng lupa doon para magpatayo ng sarili nilang bahay. Hindi yun marangya, pero para kay Hana, ito ang pinakamasarap na pangarap. Isang tahanong puno ng mga halakhak at maliliit na paa ng mga bata na tatakbo kung saan-saan. Nagising si Lance sa banayad na paggalaw ni Hana. Kinakapan nito ang tiyan. Para bang may nararamdamang kakaiba. "Hey, okay ka lang?" Nag-aalala niyang tanong. Gumagalaw si baby. Mahina ang boses ni Hana, pero puno ng tuwa. "Lance, hawakan mo." Itinapat ni Hana ang kamay ni Lance sa kanyang tiyan. Doon naramdaman ni Lance ang mahinang sipa. Parang sinadyang kumatok ang anak nila para sabihin, "Andito na ako, Papa." Biglang namasa ang kanyang luha. "Salamat, Hana. At salamat, anak. Hindi niyo alam kung gaano ko kayong kamahal." Nakatulog sila magkayakap. Si Hana ay nakasandal ang ulo sa dibdib ni Lance ay nakapatong sa tiyan ng asawa. Maganda ang umaga sa baryo. Si Lance ay nasa tabi ni Hana sa veranda.
Nilalagyan ng lotion ang namamagang paa nito. Hating-hati ang atensyon ni Hana sa ginagawang checklist para sa baby bag at sa tuwa niya pinapanood si Lance na parang natural na natural mag-alaga. Baka naman napipilitan ka lang. Hindi mo kailangang gawin lahat ng ito. Biro ni Hana. Pero may bakasang kaba sa kanyang boses. Hindi, Hana. Gustong-gusto kong alagaan kayo. Kung pwede nga, ako na rin ang magdadala ng baby sa tiyan mo para makapagpahinga ka. Napahalakhak si Hana. Hay nako, kung pwede nga lang. Pero salamat ha. Kasi kahit late dumating, sineryoso mo talaga ang lahat ng pangako mo. Hinawakan nila sa kanyang kamay. Tinitigan ito. Hindi pa nga sapat ang lahat ng ginagawa ko para pantayan ang sakit na pinagdaanan mo noon. Pero araw-araw kong pipiliting bumawi. Kinagabihan, habang magkatabi silang nakahiga, hindi mapakali si Hana. Panay ang himas niya sa kanyang tiyan. Parang may inaabangan. Love, bakit ka balisa? Tanong ni Lance habang hinihimas ang kanyang likod. Nai-imagine ko na kasi yung araw na manganganak na ako. Natatakot ako, Lance. Paano? Kung may mangyaring masama, paano kung hindi ko kayanin? Mariing niyakap ni Lance si Hana. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Andito ako. Wala kang gagawin kundi hawakan ng kamay ko. Tapos, sabay nating sasalubungin si baby. Tumulo ang luha ni Hana. Pero nakaramdam siya ng kakaibang tibay. Kasi alam niya, hindi na siya mag-isa. Makalipas ang ilang araw, madaling araw, nagising si Hana na parang may kakaibang sakit. Napapitlag siya at napakapit kaagad kay Lance. Lance, parang iba na to. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lance. Kaagad niyang kinuha ang pre-pack hospital bag nila at tinawag ang nanay ni Hana. Walang papanik, pero halatang kabado siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaayos ang mga gamit. Habang nasa kotse, ay hawak-hawak ni Lance ang kamay ni Hana. Sa bawat kirot at pag-igik nito, hinahaplos niya ang buhok ng asawa, hinahalikan ng mga luha. Hindi na pinayagan pa si Lance sa loob. Naiwan siyang nakaupo sa labas, parang batang nag-aabang kung makakatanggap ng magandang balita o hindi. Hindi rin napigilan magdasal. Lord, kung may kailangan pa akong pagbayaran, ako na lang. Wag na lang sila. Hayaan mo sila maging ligtas. Nakita siya ng isang nurse at kinumusta. Sir, relax lang po. Wala kasi ma'am. Kaya niya to. Hindi niya alam kung ilang oras ang lumipas. Para bang isang buong taon. Hanggang sa may lumabas ang nurse na nakangiti. Congratulations, sir. Baby girl. Healthy po. At okay na rin si Ma'am Hana. Pumasok si Lance sa kwarto. Doon niya nakita si Hana. Pagod na pagod, pero nakangiti. Hawak ang isang maliit na supling. Nabalot sa pink na kumot. Lumapit siya. Marahang naupo sa tabi ng kama. Love, look. Siya na yung pinaplano natin araw-araw. Mahina pero puno ng tuwa. Nasabi ni Hana. Halos hindi makapagsalita si Lance. Tumulo na lamang ang kanyang luha. Habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Hi, Amara. Si Papa to. Salamat. Kasi binigay ka sa amin ng mama mo. Niyakap niya si Hana at ang baby. Nang gabing iyon sa hospital, natulog si Hana habang nakayakap kay Amara. Si Lance ay nasa upo ang katabi ng kama. Nakahawak pa rin sa kamay ng kanyang asawa. Tahimik siya nagbulong. Parang lihim na panata. Wala nang makakasira sa atin. Gagawin ko lahat para lumaki ka masaya, Amara. At ang mama mo, mamahalin ko habang buhay.